Good morning po. Happy Tuesday! A blessed Tuesday po sa inyong lahat na sumusubaybay po ng vlog po ito. So I hope na patuloy po tayong ma-encourage, patuloy po tayong ma-uplift, patuloy po tayong magpatuloy sa ating pong Panginoon. Kahapon po, napag-usapan po natin paano ba natin mapapangiti ang ating Diyos. So meron po tayong nakita na mga points po dyan kahapon at ang una nga po dyan, we must learn to love Him above everything else. So kailangan po natin unahin ng Diyos, Matthew 6:33, above everything else. So kailangan natin siyang mahalin buong puso, lakas, isip at ano po natin, lahat ng bagay sa ating buhay, mahalin natin siya. At number 2 doon, sabi diyan, we must trust Him completely. Yan po mahirap minsan sa ating mga tao, magtiwala po talaga. Pero sabi ng Panginoon, you must trust Him. Learn to trust Him completely. So, sabi nga po diyan sa ating binasa, doon sa Psalms 147:11, the Lord take pleasure in those who honor Him and trust Him with His constant love. So in Hebrews 11:6 naman po, without faith, it's impossible to please God, brothers and sisters. Hindi po natin mabibigyan ng paluguran ng Panginoon without faith. So kailangan kahit di po natin siya nakikita, nahahawakan, pero nararanasan natin ng Panginoon, we must learn to love and trust Him because that is faith, kapatid. So let's see how Noah trusted God. Tignan po natin paano ba pinagkatiwalaan ni Noah ang Panginoon nung time na wala pang ulan pero inutusan siyang gumawa ng malaking barko para daw po magkaroon ng kaligtasan ang pamilya niya at ang mga hayop. So tingnan natin, Noah never saw a rain pero nagtiwala siya sa Lord. The ark to be built were miles away from the sea. Makikita niyo po yung facts na to na kung saan malayo po. In reality nga, baka nasa may bundok pang po ito para makapagpagputol nila ng mga punong yan, ay nandun bubuo sila ng barkong yan. So how can all the animals be saved in one place? So paano ba naman sa buong mundong yan, di ba? Can you imagine that the whole earth, pupunta po yung mga hayop doon sa ark na yan para lang sila masave. 2 by 2 po, male and female, di ba? So napakarami. Pero that is very impossible thing na mangyari sa isang tao na gagawa. Kahit anong isip ng science, hindi mangyayari po yan. But, noong time na yon, nung walang technology, meron lamang pong Diyos na gumagawa ng himala, yon, nangyari na nga po, history. Nagkaroon ng ark, umulan ng 40 days and 40 nights, na-save yung mga bawat species ng mga hayop na male and female para sila ay mag-multiply in one place. So yung pagtitiwala ni Noah yan, nagkaroon po ng miracle. So if you really trust the Lord, learn to trust God with all your heart. At huwag tayong tumingin sa ating pangunawa. Gagawa si Lord ng himala sa buhay po natin. In Psalms 50 verse 14, sabi dito ng Panginoon, I want you to trust me in your times of trouble. So magtiwala tayo pag meron tayong pinagdadaanan, magtiwala lang tayo sa Lord. Si Lord ang gagawa ng kaparaanan. So I can rescue you, sabi dito sa Psalms 50, so I can rescue you and give me glory. And you can give me glory. So lahat ay papuri sa Panginoon. Kaya po, pag tayo po ay nakakaranas ng mga answered prayer po natin, kailangan natin ipagpatotoo po yan. Kaya kung hindi po kayo belong sa small group o sa local church, naku kapatid, I'm sorry, kailangan mo ngayon mabilong talaga para mabigyan mo ng kapurihan ang ating Panginoon doon sa mga nangyayari sa iyong buhay. Ang pangatlo po, when we obey Him wholeheartedly, hindi lamang po mahalin natin siya at pagkatiwalaan, mapapangiti natin ang Panginoon kung tayo ay magiging masunurin. Yes, kailangan po itong word na masunurin po. So, sabi dito sa James 2:24, we please God by what we do and not only for what we believe. So, naniwala ka pero hindi mo naman ginawa, ay hindi mo mapapili si Lord yan. Pero naniwala ka dun sa sinabi niya at na sinunod mo yung utos niya, kapatid, may mangyayari. Ang mangyayari yan ay himala. So, kailangan lang natin gumawa. Kailangan lang natin magtiwala. Kailangan natin magmahal. So, in Hebrews 11:7, sabi dito, Noah obeyed and built the boat o yung ark. Diba? So, sumunod si Noah. Alam niyo po ba, hindi lang isang araw po ang paggawa ng barkong yan. It took him hundred of years bago po niya nagawa yan at dumating na nga po yung ulan. After na magawa, hinintay talaga ni Lord na matapos yung barko na yan
na para dumating yung ulan. Yan, in Genesis 6:22, sabi dito, Noah did everything exactly as God commanded him. So importante po 'yun, yung eksakto, alam niyo po kung babasahin niyo po yung verses na 'yan, napaka-detailed po, 'di ba? Kung paano niya gagawin yung ark na 'yan, yung barko na 'yan. So exactly, sabi dito, Noah did everything exactly God commanded him. Sinasabi ng Lord sa'yo, merong sinasabi si Lord sa'yo. Ngayon, kung hindi mo pa naririnig yung mga commandment ni Lord, it is time for you to read your Bible. It's time for you to meditate the Word of God. It's time for you to ask wisdom doon sa mga nababasa mo sa kanyang salita. Then, sabi nga po ng Biblia, ito daw pong salita niya ay magiging ilaw sa ating dadaanan dito sa mundong to. So, delayed obedience, mga kasama, mga kapatid, is disobedience. Yung nag-iisip ka pa, susunod ba ako? Magtitiwala ba ako kay Lord? O baka naman joke lang to? So, kapatid, I challenge you, do not delay the obedience sa ating Panginoon. Pag sinabi ni Lord, gawin mo kaagad. Amen? Hallelujah. Ask for the wisdom, paano mo siya i-execute, because the Lord will always give the instruction, detail by detail, kung paano mo to gagawin. I-exercise mo, because Noah, in-exercise niya yung tiwala niya sa Lord, and tunay nga, binigay ng Lord yung details na yan sa kanyang buhay. In number 4, sabi dito, when we fulfill His purpose in our lives. Kailangan ma-fulfill yung plano ng Diyos sa atin. In Genesis 9:1, sabi diyan, then God blessed Noah and his son and said to them, be fruitful and multiply and replenish the earth. So may plano ang Lord kung bakit hindi niya nilipol lahat ang tao sa mundo. Nagtira po siya ng pamilya ni Noah. In Psalms 37:23, sabi din, the steps of the godly are directed by the Lord. He delights in every details of their life. Natutuwa ang Panginoon, masaya ang Panginoon doon sa mga buhay ng mga taong masunurin sa Kanya. At yung nga po, kailangan natin tapusin yung plano ng Panginoon sa ating buhay. In Hebrews 13:16, sabi din, don't forget to do good and to share with those in need. Ang purpose ng Panginoon ay hindi lamang po tayong i-bless. Ang purpose ng Panginoon, tayo ay dapat magmahal din sa ibang tao. Kaya nga po ang sabi ng Panginoong Hesus, 'di ba? Mahalin ang Diyos, number 1, at mahalin natin ang kapwa natin. These are, sabi niya sa Hebrews 13:16, these are the sacrifices that pleases God. Yung gumagawa tayo ng kabutihan, hindi yung panlalamang, hindi yung masasama, hindi yung mga negatibo, kung hindi mabubuting gawa doon sa ating kapwa. So worship is not only singing but a sacrifice for doing for God. So hindi lamang po yung pagtugtog natin o pag-awit natin ang pagsamba sa Panginoon. Bagkus yun din po raw, sabi doon, ay yung din pong sacrifices natin na binibigay natin dun sa ibang tao. Doing good for God and doing good for others. Amen. So our life purpose is to love God, to love others, and make disciples. Yan po ang ating objective, yan po yung ating mission, yun ang ating life purpose sa buhay po natin. Pag hindi po natin ito nagawa, ay kawawa tayo. So kailangan natin mahalin ng Diyos, mahalin ng kapwa, at gumawa tayo ng disciple para kay Kristo, tagasunod ni Kristo. Amen and amen. Hallelujah. Sabi ng Psalms 14 verse 2, the Lord looks down from heaven. Oy, tingnan natin to ha. Ganda nito, the Lord looks down from heaven on all mankind to see if there are any who are wise, who want to please God. Hinahanap ka, kapatid ng Panginoon, sapagkat gusto niya na ma-please mo siya. So, ikaw yung tinitignan ng Lord. Ikaw nga, ikaw yung tinitignan ng Lord dahil simula sa heaven para ma-please siya. So, kailangan natin gumawa. Kailangan natin magtiwala, magmahal, 'di ba? Kailangan nating i-fulfill yung plano ng Diyos sa ating buhay. So, mga kapatid, mga kasama, yan ang mga bagay na gustong-gusto ng Panginoon sa ating lahat bilang kanyang mga nilikha, lalong-lalo na sa kanyang mga tinawag, niligtas, tinawag na maging anak niya, at yun po, gusto ng Panginoon na tayo po ay paghain ng Panginoong Hesus. Ginawa po niya yun. Siya yung example po natin. Ginawa po niya yun. Pinilis niya ang kanyang ama, gumawa siya ng mabubuti dito na habang nasa lupa po siya, at gumawa siya ng disciple. So yun lang po yung pattern na gagawin po natin. So kailangan po hindi disciple natin, disciple para kay Jesucristo. Because Christ-likeness ang kailangan makita po sa buhay natin. Yun. So I believe na sa itong araw na to, na-challenge ko po kayo, na-encourage ko po kayo. So pangitiin po natin araw-araw si Lord. Amen? So are you agree with me?
Can you say amen to that? Na pangingitiin natin ang Panginoon sa ating pumbuhay at mabibigyan ng kaluwalhatian ang Diyos sa atin. Amen. So tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this Tuesday na kami po, Panginoon, ay patuloy nakapakinig ng iyong salita. Ito pong series na ito na amin po natutunan. We pray na ito po ay aming laging ginagawa sa aming buhay. Na ito po ay laging nasa isip namin, not only to please men, but also to please you, Lord. Kasi nandito kami, Panginoon, nilikha mo kami para sa inyong kasiyahan, O God. Kaya po, Panginoon, salamat. Gabayan niyo po kami, Holy Spirit. Empower us, Lord God, at maging obedient po kami, Lord God, na hindi po kami, O Diyos, na nahihirapang sumunod sa iyo. Salamat po sa umagang ito. Pagpalain niyo pong bawat mga kapatiran na nanonood, nakinig ng vlog na ito, Panginoon. Pagpalain niyo po sila in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. So God bless you. Every one of you have a blessed Tuesday po.